Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4208215. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang pulutong ang nagtipon malapit sa portal patungo sa Trial of Gods dahil ang grupo ng mga prodigy ay lalabas na mula sa Trial of God sa loob ng ilang araw. Hindi lahat ay pumunta para manood ng palabas. Ang ilan sa kanila ay mga miyembro ng mga puwersang may pinakamataas na ranggo na naghihintay sa paglabas ng kanilang mga kapwa-miyembro upang makapag-ulat pabalik sa kani-kanilang puwersa. Marami sa mga estudyante ng Myriad Laws Academy ang sumali sa akademya upang lumakas at mas makapag-ambag sa kani-kanilang puwersa sa hinaharap. Sa panahong iyon, makakatanggap din sila ng mga espesyal na pribilehiyo mula sa kani-kanilang puwersa. Isang estudyante mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ang nakatitig sa transportation formation habang bumubulong sa sarili. Si Senior Brother Benjo lang ang tanging namatay sa ating Lone Primordial Spirit Congregation sa Trial of Gods. Buhay pa sina Senior Brother Joseph at Senior Brother Haitang. Sina Haitang at Joseph ang dawang pinakamalakas na banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Kung tungkol naman kay Benjo, hindi siya ang pinakanatatanging estudyante mula sa Lone Primordial Spirit Congregation sa akademya. Kung tutuusin, siya ay palaging pangalawa kay Shenyo, isa ring banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Gayunpaman, si Benjo ang naging pinakamalakas na estudyante mula sa Lone Primordial Spirit Congregation sa Myriad Laws Academy matapos patayin ni Alvin si Shenyo. Sa kasamaang palad, sa isang punto, ang kanyang soul pearl ay nabasag, na nagpapahiwatig na siya ay namatay sa Trial of Gods. Sa kabila ng pagkamatay ni Benjo, ang mga miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation ay abala sa pag-alam kung paano naganap ang kanilang dalawang pinakamalakas na banal na anak sa Trial of Gods. Sa oras na ito, nakalabas na ba sila? Bahagyang natigilan ng disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation nang makatanggap siya ng mensahe. Pagkatapos, dali-dali siyang sumagot, Vice Leader, hindi pa sila nakakalabas. Ang mensahe ay mula kay Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation. Sa ari-arian ng Lone Primordial Spirit Congregation. Hindi pa sila lumalabas. Bahagyang kumunat ang noo ni Tianfeng matapos matanggap ang tugon. Maya-maya, sinabi niya sa disipulo sa Myriad Laws Academy, bukod sa dalawang banal na anak, bantayan mo si Alvin. Iniisip ko kung namatay ba siya sa Trial of Gods. Balik na sa Myriad Laws Academy. Opo, pangalawang pinuno, sagot ng disipulo mula sa kongregasyon ng Lone Primordial Spirit. Kasabay nito, napaisip siya sa sarili, may mga chismis sa nakalipas na 2 taon na may sama ng loob si pangalawang pinuno kay Alvin, totoo ba? Sinasabing winasak ni pangalawang pinuno ang buong mundong pinagmulan ni Alvin at pinatay ang marami sa mga kamag-anak niya. Nakaramdam ng kilabot ang disipulo nang maalala ang eksena kung saan pinatay ni Alvin si Shenyo, isang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Naisip niya, kung makakaligtas si Alvin, mahihirapan si Vice Leader sa hinaharap. Sandali na lang bago lumakas ng husto ang isang kahangahangang nilalang na tulad ni Alvin. Kapag lumakas na siya ng sapat, tiyak na maghihiganti siya kay Vice Leader. Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung malilipol din niya ang buong kongregasyon? Kailangan kong mag-isip ng plano para iligtas ang aking sarili kung mangyari iyon. Si Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay nagbahagi rin ng halos kaparehong mga saloobin bilang disipulo ng kongregasyon. Madilim ang kanyang ekspresyon habang iniisip niya ang sarili, sana namatay si Alvin sa paglilitis ng mga Diyos. Kung mabubuhay siya at maging isang intermediate Emperor of Gods, kailangan kong maging mas maingat sa mga susunod na panahon. Bagamat si Alvin ay parang isang simpleng langgam pa rin na kayang durugin gamit ang isang daliri, wala siyang magagawa kay Alvin hanggat nananatili si Alvin sa Myriad Laws Academy. Sa isang lugar sa loob ng Myriad Laws Academy. Isang matandang lalaki at isang binata ang naglalaro ng chess sa isang maluwang na patio. Gumalaw ang matanda bago nakangiting nagtanong, malapit na silang lumabas, di ba? Hindi mo ba sila hihintayin doon? Ano ba ang pinagdadaanan mo? 3 taon na rin naman tayong naghihintay. Ang mahalaga lang ay ligtas sila at maayos, sagot ng binata ng may bahagyang ngiti.
Napakatalino mo talaga, sabi ng matanda. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, iniisip ko kung gaano kalaki ang naging pag-unlad ng batang babae at ng binata sa Trial of Gods. Magdudulot sila ng malaking karangalan sa paksayo ng Inner Palace kung makakalusot sila roon. Ang matandang lalaki ay si Billy, ang Academy Master ng Myriad Laws Academy, at ang binata ay si Yu Chen, ang ikatlong miyembro ng paksayo ng Inner Palace. Ngumiti si Yu Chen. Sigurado akong hindi ka nila bibiguin. Tumango ang matanda. Pagkatapos, parang may naisip lang siya, nagtanong siya, may balita ba mula sa iyong panganay na ate? Hindi, sabi ni Yu Chen habang lumilitaw ang isang pambihirang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, panahon na para bumalik siya. Marahil, may hindi inaasahang nangyari sa outer boundary at naantala ang kanyang pagbabalik. Ang panlabas na hangganan. Buntong hininga ng matanda, oras na para mag-report din ako para sa tungkulin. Iniisip ko kung makakabalik ako ng ligtas. Nako, maaari mo ba akong payagan na umalis ng may kapanatagan ng loob at pumayag na kunin ang posisyon ng Academy Master? Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, tinitigan ng matandang lalaki si Yu Chen na may mga matang kumikinang sa pag-asa. Academy Master, seryosong sabi ni Yu Chen, wala talaga akong balak na maging susunod na Academy Master. Sa katunayan, pagkatapos maging Supreme God ang aking fourth junior sister, handa na akong hayaan siyang mamahala sa paksayo ng Inner Palace. Ang panganay na senior sister ay nasa outer boundary, at ang pangalawang senior brother ay nasa realm battlefield. Ayoko nang sayangin ang oras ko sa academy. May 100 taon pa bago magsara ang realm battlefield. Gusto kong pumasok sa larangan ng digmaan para makita kung makakahanap ako ng mga hindi inaasahang enkwentro para mapalakas ang aking cultivation base. Dati, hindi kailanman binigyan ni Yu Chen si Billy ng dahilan para sa kanyang pagtanggi, ngunit ngayon, tapat na niyang sinabi ang kanyang mga intensyon. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Billy nang sabihin niya, sinasabi mo ba na kung ang iyong ikaapat na senior sister ay isang kataas-taasang Diyos kapag lumabas siya mula sa mga Diyos ng pagsubok, aalis ka sa akademya? Tumango si Yu Chen. Oo. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng dahilan ng pagkakaroon ng Realm of Battlefield, pero alam nating dalawa ang dahilan. Ayokong sayangin ang 100 taon na natitira sa akin, at hindi na ako makapaghintay ng isa pang 9,000 taon para pumunta sa outer boundary. Bamantong hininga si Billy. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip ninyong mga kababalaghan. Brat, dapat ay ipinaliwanag mo na ito sa akin kanina. Hindi kita pipilitin noon. Umiling si Yu Chen at sinabing, hindi ko na kailangang magsalita pa noon. Sa anumang kaso, ayon sa mga patakaran ng pangkat ng Inner Palace, hindi ako maaaring umalis hanggat hindi pa pumalit ang isa pang kataas-taasang Diyos. Kung hindi, tiyak na parurusahan ako ng aking nakatatandang ate pagbalik niya. Sa portal na konektado sa Trial of God sa Myriad Laws Academy. Kasabay nito. Sa sandaling ito, ang mga estudyanteng pumasok sa Trial of Gods ay nagsimulang lumitaw isa-isa. Si Jerilyn Zhang yan, ang mapagmataas na himala mula sa Rainbow Phoenix Pavilion. Si Haitang yan mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Ayan si Yuan po ng Stride Basic Divine Sect. Marami sa mga galing sa parehong puwersa ang nagsimulang magtanong sa kanilang mga kapwa-miyembro na kakaalis lang sa Trial of Gods kung nakagawa na ba sila ng breakthrough sa pamamagitan ng voice transmissions para makapag-ulat sila pabalik sa kani-kanilang puwersa. Kung walang anumang prompt, ang ilan sa mga umalis sa Trial of Gods ay maaaring hindi mag-ulat ng kanilang progreso sa sarili nilang mga dahilan. Sa sandaling ito, nasa labas na si Alvin. Nasa labas din ang nakatatandang kapatid niya, si Clarissa. Sa isang iglap, nalipat ang atensyon ng karamihan sa lumitaw na binata at dalaga. Ramdam nilang lahat ang napakalaking pagbabago sa aura ng dalawa. Iba ang pakiramdam nila kumpara dati. Sang-ayon ako, pero hindi ko masasabi kung ano ang eksaktong pagkakaiba. Mga aura nila yan. Sa oras na ito, si Stephen Mold, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy na nagbabantay sa Transportation Formation, ay tumingin kina Alvin at Clarissa bago bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bamantong hininga siya bago lumingon at bahagyang ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Clarissa at sinabing, ang mga miyembro ng paksayo ng Inner Palace ay pawang magagaling na talento.
Binabati kita sa pagiging isang Supreme God. Ngayong si Clarissa ay isang kataas-taasang Diyos, opisyal na siyang isang makapangyarihang Diyos sa lupain ng malalim na enerhiya. Sa lupain ng malalim na enerhiya, tanging ang makataas-taasang Diyos lamang ang kinikilala. Ang mga nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang Diyos ay parang mga langgam sa mga kataas-taasang Diyos. Pagkatapos magsalita ni Stephen Mould, agad na natahimik ang paligid nang bigla silang lumingon kay Clarissa na may blankong ekspresyon. Nang makabawi sila ng tingin, napabuntong hininga sila. Si Clarissa ay naging isang kataas-taasang Diyos. Mga langit. Isang kataas-taasang Diyos na wala pang 10,000 taong gulang. Mas halimaw pa siya kaysa kay Master Yuchen ng Vice Academy. 4,209. Labis na nagulat ang mga tao nang si Clarissa ay isa ng kataas-taasang Diyos matapos makalabas sa Trial of Gods. Dahil sa kanyang kamangha-manghang gawa, ang mga prodigy mula sa iba't ibang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo na naging mga Advanced Emperor of Gods sa Trial of Gods ay naging napakataas na Emperor of Gods. Walang nakapansin na si Alvin, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay isa ng Advanced Emperor of Gods matapos ipahayag ni Mengshan na si Clarissa ay naging isang kataas-taasang Diyos. Kahit si Alvin ay hindi maiwasang tumingin kay Clarissa. Pang-apat na senior sister, kailan ka naging isang intermediate supreme god? Tanong ni Alvin na may kuryosidad sa pamamagitan ng voice transmission. 2 taon na ang nakalilipas, sina Alvin at Clarissa ay naghiwalay ng landas sa Trial of Gods pagkatapos ng labanan ng mga banal na kaharian. Sumali siya sa Latent Element Heaven Sect habang ang babae ay sumali sa Frosty Mountain Heavenly Pool. Noong panahong iyon, si Cesar, ang pinuno ng Frosty Mountain Heavenly Pool, ay nangako na gagawin niya ang lahat para tulungan si Clarissa na maging isang intermediate Emperor of Gods bago ito opisyal na sumali sa Frosty Mountain Heavenly Pool. Sumagot si Clarissa na may bahid ng reklamo sa kanyang boses, hindi. Hindi maaasahan si Cesar na iyon. Gumugol ako ng 2 taon sa Frosty Mountain Heavenly Pool at gumamit ng maraming resources. Bagamat natuto ako ng ilang paraan para mapataas ang aking cultivation base, kulang pa rin ang 2 taon. Paulit-ulit ko siyang hinimok sa mga taong iyon, ngunit ayon sa kanya, aabutin ng hindi bababa sa 3 taon para makalusot ako kahit na wala siyang inaksayang pagsisikap sa pagtulong sa akin. Sa huli, halos 70% lang ang aking narating sa landas ng paglusot at pagiging isang intermediate supreme god. Si Cesar at ang Frosty Mountain Heavenly Pool ay talagang hindi maaasahan. Kung hindi, kapantay na ako ng 3rd senior brother. Hindi makapagsalita si Alvin kung gaano kasakiman si Clarissa. Tutal, ang Frosty Mountain Heavenly Pool ay hindi nag-aksaya ng panahon sa pagtulong sa kanya na mapataas ang kanyang cultivation base sa nakalipas na 2 taon. Siguradong nawasak na ang Frosty Mountain Heavenly Pool dahil biglang nawala ng walang bakas ang ika-4 na senior sister. Mabuti na lang at ang Frosty Mountain Heavenly Pool at lahat ng nasa Trial of Gods ay mga nilikha lamang ng mga supreme powerhouses. Sila, kasama na ang Latent Element Heaven Sect, ay dapat nang tumigil ngayong umalis na tayo sa Trial of Gods. Naisip ni Alvin sa sarili, bahagyang nakahinga ng maluwag. Naalala ni Alvin ang magagandang araw na naranasan niya sa nakalipas na 2 taon sa Latent Element Heaven Sect. Nasiyahan siya sa mga mapagkukunang cultivation na ibinigay sa kanya at opisyal na sumali sa sekta mga 1 buwan na ang nakalipas. Matapos opisyal na sumali sa sekta, iginiit ng 2 pinakamalakas na Supreme Gods ng sect na sumali siya sa kani-kanilang mga paksayon at pinilit pa siyang pumili. Mabuti na lang at oras na para umalis siya sa Trial of Gods. Kung hindi, mapapahamak siya. Nang maisip niya ang mga araw niya sa Trial of Gods at ang lahat ng bagay doon ay tumigil na, pakiramdam niya ay isa na lamang panaginip ang mga karanasan niya. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Clarissa sa tainga ni Alvin, na pumipigil sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Junior brother, siguradong umunlad ka sa Latent Element Heaven Sect. Tutal, isa ka na ngayong Advanced Emperor of Gods. Nagawa mo rin bang patatagin ang iyong cultivation base? Tanong ni Clarissa. Malinaw na sinuri niya si Alvin gamit ang kanyang divine consciousness nang hindi niya napapansin. Gayunpaman, hindi siya nagsaliksik ng sapat para malaman kung na-stabilize na ba nito ang kanyang cultivation base. Nipatetag ko ito 1 buwan na ang nakalipas, sagot ni Alvin. Kamangha-mangha.
Bulalas ni Clarissa bago niya sinabi, ang Latent Element Heaven Sect ay talagang maaasahan. Dapat ay sumali na lang ako sa sekta imbes na sumali sa Frosty Mountain Heavenly Pool. Marahil, isa na akong intermediate Supreme God ngayon. Natigilan muli si Alvin dahil kay Clarissa. Pagkatapos, sinabi niya, ika-4 na senior sister, hindi ganoon ka-simple. Nagawa kong makalusot hindi lamang dahil sa mga gantimpala mula sa Destiny Canyon at sa Latent Element Heaven Sect, kundi dahil isa rin akong Emperor of Gods. Isa kang Supreme God. Nakakamangha na nakagawa ka ng napakalaking pag-unlad sa loob lamang ng 2 taon. Tunay na naramdaman ni Alvin na si Clarissa mayroong hindi makatutuhanang mataas na inaasahan para sa Frosty Mountain Heavenly Pool. Hindi siya nagduda na ginawa ng Frosty Mountain Heavenly Pool ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan siya. Kasabay nito, ang mga tao ay patuloy pa ring namamangha sa pag-unlad ni Clarissa matapos umalis sa Trial of Gods. Walang nagduda na siya ang mas malaking panalo. Si Clarissa ay isa ng kataas-taasang Diyos. Kamangha-mangha. Isang kataas-taasang Diyos na wala pang 10,000 taong gulang. Mukhang mapupunta na sa kanya ngayon ang titulo ni Vice Academy Master yang bilang numero 1 henyo ng Myriad Laws Academy. Hindi naman malaking bagay iyon dahil nakababata niya pa rin naman siya. Napakaganda. Nang marinig ang mga usapan sa paligid, bahagyang nena si Clarissa. Ayaw niya talagang maging sentro ng atensyon. Bahagyang may bahid ng pagkadismaya ang makikita sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, paano kung ako ay maging isang kataas-taasang Diyos? Ano ang problema? Pagkatapos ng isang putukan, humarap si Clarissa sa karamihan at nagpatuloy sa malakas na pagsasabi, isa akong advanced na Emperor of Gods na may matatag na cultivation base at nasa bingit na ng isang tagumpay, sa simula pa lang. Natural lang para sa akin na maging isang Supreme God pagkatapos kong makapasok sa Trial of Gods. Inabot ako ng 3 taon para maging isang Supreme God. Kung mayroon man, dapat kayong lahat ay mag-focus sa aking nakababatang kapatid. Tumingin si Alvin kay Clarissa nang walang ekspresyon habang sinasabi, ang aking nakababatang kapatid ay isa lamang Advanced Lord of Gods 3 taon na ang nakalilipas bago siya pumasok sa Trial of Gods. Ngayon, isa na siyang Advanced Emperor of Gods. Hindi ba't mas malaki ang kanyang pag-unlad kaysa sa akin? Kayo ay mga hanggal at walang alam. Ngumiti si Clarissa nang may pag-aalinlangan sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Pagkatapos, bahagyang itinulak niya palayo si Alvin bago niya ito sinunggaban ng walang kahirap-hirap. Agad na tumaas ang banal na enerhiya ni Alvin, at ang katatagan nito ay naging dahilan upang tumahimik ang lahat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mengshan, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy. Bilang isang intermediate Supreme God, natural na mas mahusay ang kanyang mga pandama kaysa sa iba. Malinaw niyang naramdaman na pinatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang Advanced Emperor of Gods. Sa loob lamang ng 3 taon, ang isang Advanced na Lord of Gods ay naging isang Advanced na Emperor of Gods na may ganap na matatag na cultivation base. Nabigla si Mengshan nang muntik na niyang makalimutang huminga ng ilang sandali. Lalo na ang Myriad Laws Academy, ang nagawa ni Alvin ay walang katulad kahit sa mga Prime Supreme Rank Forces sa Profound Energy Land at iba pang Realms of Gods. Nang makabawi ang iba sa kanilang katinoan, isang kaguluhan ang sumiklab. Si Alvin ay isa na talagang maunlad na emperador ng mga Diyos ngayon. 3 taon na ang nakalilipas, isa lamang siyang Advanced na Emperor of Gods, pero ngayon, isa na siyang Advanced na Emperor of Gods. Nakakapangilabot yan. Si Alvin ang tunay na halimaw. Hooray! Hindi ko akalain na wala pa pala siya sa edad na 3,000. Mali ka. Wala pa nga siyang 1,000 taong gulang. Sa nakalipas na 3 taon, may mga chismis. Hindi mo ba narinig? May isang taong pumunta sa mas mababang kaharian gamit ang isang Destruction Divine Shuttle at kinumpirma na si Alvin ay wala pang ang 1,000 taong gulang. Para maging eksakto, wala pa nga siyang 900 taong gulang. Isang halimaw. Noong una, hindi alam ng maraming tao na si Alvin ay wala pang ang 1,000 taong gulang. Gayunpaman, nagsimulang kumalat ang balita matapos masusing imbestigahan ng Lone Primordial Spirit Congregation si Alvin. Hindi nagtagal ay nalaman ng karamihan sa mga tao mula sa Myriad Laws Academy ang edad ni Alvin, na ikinagulat nila. May pakiramdam ako na si Alvin ay magiging mas kahanga-hanga pa sa hinaharap.
Kung hindi siya mamamatay ng maaga, sandali na lang bago siya maging isang supreme powerhouse, lalo na ang isang supreme god. Tutal, napakalalim naman ang kanyang sword daw. Kung talagang magiging isang supreme powerhouse siya, ang Myriad Laws Academy ay magiging isang pangunahing supreme rank force. Habang halos lahat ay masigasig na pinag-uusapan ang bagay na ito, ang ekspresyon ng ilang tao ay naging malungkot. Ang mga taong ito ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Elder, pakiusap, magpadala ka ng isang tao para ibalik kami agad. Si Alvin ay isa ng Advanced Emperor of Gods. Natatakot ako na hindi tayo makakaligtas kung babalik tayo ng mag-isa. Elder, pakisabihan po agad ang pinuno na si Alvin ay naging isang Advanced Emperor of Gods at pinatatag pa niya ang kanyang cultivation base matapos makalabas sa Trial of Gods. Pangalawang pinuno, si Alvin ay naging isang abanteng emperador ng mga Diyos at pinatatag ang kanyang cultivation base. Pangalawang pinuno, si Alvin ay isang halimaw. Sa aking palagay, ang kanyang lakas ngayon ay maihahambing sa isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos. 4,210. Hindi makapagsalita si Alvin nang itulak siya ni Clarissa sa limelight. Kahit ayaw niya ng pagiging sentro ng atensyon, hindi niya naman kailangang hilahin ako sa spotlight, di ba? Sa tingin niya ba gusto ko ang pagiging sentro ng atensyon? Naaalala pa rin ni Alvin ang unang pagkakataon na umalis siya sa kaharian ng pangkat ng Inner Palace kasama si Clarissa. Noong panahong iyon, medyo nainggit siya nang makita niyang nasa kanya ang atensyon ng lahat. Umiling siya habang iniisip ang sarili, masyadong pabago-bago ang mga babae. Junior brother, tara na. Nakipag-ugnayan na ako kay third senior brother para makipagkita sa atin. Nagulat siya nang matanggap niya ang mensahe ko. Tila natakot siya sa ating pag-unlad sa Trial of Gods. Sino ang mag-aakala na ganito pala ang mangyayari sa ating third senior brother? Junior brother, kailangan mong magsikap. Sa 5 miyembro ng paksayo ng Inner Palace, ikaw lang ang hindi pa nakakarating sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Nakinig si Alvin kay Clarissa habang pabalik sila sa paksayo ng Inner Palace, at muli siyang nawala ng malay. Ilang taon na kayong lahat? Maihahambing mo ba talaga ang sarili mo sa akin? Alam mo ba kung ano ang kahihiyan? Nagpasya si Alvin na huwag ipahayag ang kanyang mga saloobin kay Clarissa, ngunit patuloy na pinag-uusapan ito ni Clarissa na parang isang nakatatanda na nagsisermon sa isang nakababata. Sa huli, hindi na niya napigilan kaya sinabi niya, ika-4 na senior sister, wala pa ako sa 900 taong gulang. Agad na natahimik si Clarissa. Pagkatapos ng ilang paghinga, nahihiyang sinabi niya, nakalimutan ko na wala ka pa pala sa 900 taong gulang, sige. Sa wakas, nagkaroon ng sandali ng kapayapaan si Alvin. Sayang, panandalian lang ito dahil bumalik si Yuchen pagkatapos. Hindi pinansin ni Yuchen si Clarissa. Sa halip, tinitigan niya si Alvin ng ilang sandali bago ito bumulalas, kamangha-mangha. Pagkatapos, bumantong hininga siya, Junior brother, wala akong duda na ikaw ang may pinakamalaking pag-unlad sa lahat ng pumasok sa Trial of Gods. Nang marinig ni Yuchen mula kay Clarissa na si Alvin ay naging isang abanteng emperador ng mga Diyos at pinatatag ang kanyang cultivation base. Tulad ng sinabi ni Clarissa kanina, talagang natakot siya sa pag-unlad ni Alvin. Agad siyang bumalik upang kumpirmahin ang mga salita nito, at pagkatapos gawin ito, medyo nakaramdam siya ng pagkalito habang iniisip niya, nakahanap nga ako ng isang mahusay na miyembro para sa paksayon. Sayang, hindi siya magtatagal sa akademya. Mukhang kailangang panghawakan ng 4th junior sister ang kuta sa paksayo ng matagal hanggang sa makahanap siya ng isang junior na magpapasa ng mantle. Hindi nagbigay ng boses si Yuchen sa kanyang iniisip. Alam niyang agad siyang tatanggihan ni Clarissa. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sinasabing, swerte lang ako. Malayo pa rin ang lakas ko kumpara sa third senior brother. Bakit mo ikinukumpara ang lakas mo sa lakas ko? Umiling si Yuchen at sinabing, noong kasing edad mo ako, ang lakas ko ay malayo sa iyo. Sa ating mga kapwa-miyembro, kahit ang ating pinakamatandang senior sister, na siyang pinakanamumukod tangi, ay hindi maihahambing sa iyo sa edad mo. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin kung gaano kagaling ang kanyang panganay na senior sister. Sinabihan siya na ang talento ng kanyang panganay na senior sister ay mas pinalabis pa kaysa sa kanyang pang-apat na senior sister.
Ikatlong senior brother, ang panganay na senior sister ba ay isa ng Supreme God sa edad ng ikaapat na senior sister? Natigilan si Yuchen nang marinig ang tanong ni Alvin. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti habang sinasabing, sa edad ng ikaapat na junior sister, ang eldest senior sister ay isa ng panimulang Supreme God na nakapatay ng maraming intermediate Supreme Gods. Nabigla si Alvin sa sinabi ni Yuchen. Napakasama ba ng panganay na kapatid na babae? Sa pagkakataong ito, umiling si Clarissa at sinabing, Junior brother, hindi ko maihahambing ang panganay na senior sister. Nang magsalita si Clarissa tungkol sa kanyang panganay na nakatatandang ate, ang kanyang mga mata ay nagliwanag na may bahid ng panatisismo, na nagmumukha siyang isang labis na masigasig na tagahanga. Ikaapat na nakababatang kapatid, hindi mo kailangang maging mahinhin, nakangiting sabi ni Yuchen, mas matalino ka pa kaysa sa akin at sa pangalawang nakatatandang kapatid. Mabuti na lang at may nakababatang kapatid na tayo ngayon. Kung hindi, magmumukha kaming masama ng pangalawang nakatatandang kapatid kumpara sa iyo at sa panganay na nakatatandang kapatid. Sa palagay ni Yuchen, sa 5 miyembro ng paksayo ng Inner Palace, walang dodang si Alvin ang nanguna pagdating sa lento at kakayahan sa pag-unawa. Kasunod nito ay ang kanyang pangalawang senior sister sa pangalawang pwesto, ang kanyang pang-apat na junior sister sa ikatlong pwesto, siya sa pang-apat na pwesto, at ang kanyang pangalawang senior brother sa huling pwesto. Bago pa man pamunuan ni Yuchen ang pangkat ng Inner Palace, ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid ang namamahala sa pangkat. Ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid ay hindi pa opisyal na namamahala sa pangkat. Bihira siyang humarap sa mga tao sa Myriad Laws Academy, at dahil dito, iilan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-iral. Dahil dito, maraming tao ang nag-isip na si Yuchen ay isang walang kapantay na henyo ng Myriad Laws Academy. Dati, noong nagdebo si Clarissa, iniisip ng mga tao na ang kanyang talento ay hindi mas mababa sa kanya at maaaring higaitan pa ang sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng Trial of Gods, walang duda sa isip ng sinuman na ang pinakamalaking prodigy ay si Alvin, ang kanyang nakababatang kapatid. Natatawang sabi ni Clarissa, ang pinakakahanga-hanga ay ang nakababatang kapatid. Gayunpaman, gaano man siya kahanga-hanga, siya pa rin ang aking nakababatang kapatid. Pagkatapos, ginamit niya ang tono ng isang nakatatanda bago niya sinabi kay Alvin, nakababatang kapatid, kapag mas malakas ka na kaysa sa akin, kailangan mong tandaan na protektahan ako. Mas matanda si Clarissa kaysa kay Alvin, ngunit ang kanyang hitsura at pag-uugali ay hindi tugma sa kanyang edad. Nasanay na si Alvin sa ugali ni Clarissa. Walang tigil siyang sumagot, syempre naman. Kung sino man ang maglakas loob na apihin ang ikaapat na senior sister ay mananagot sa akin. Hindi ko siya bibitawan. Napangiti si Clarissa sa tuwa nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pakiramdam niya ay hindi niya nawala ng kabuluhan ang pagmamahal niya sa kanyang nakababatang kapatid. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yuchen, Junior brother, 4th senior sister, ikwento mo sa akin ang mga karanasan mo sa Trial of Gods. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi magiging ganoon ka-curious si Yuchen. Gayunpaman, ang pag-unlad ni Alvin ay sadyang pinalaki, na pumupukaw sa kanyang kuryosidad. Isinama lamang niya si Clarissa nang walang pakialam dahil natatakot siyang magselos ito kung hindi niya ito isasama. Bukod dito, plano pa rin niyang hayaan itong sakupin ang pangkat ng Inner Palace upang makapasok siya sa Realm Battlefield. Magsasalita na sana si Alvin nang sumigaw si Clarissa, ako muna. Ako muna. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nakatingin kay Clarissa, mitigang naghihintay sa pagkukwento nito ng kanyang mga karanasan sa Trial of Gods. Alam ni Alvin ang ilan sa mga pinagdaanan niya tulad ng oras na pinatay niya ang halos lahat ng mga advanced emperors of God sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom. Sa kanyang palagay, ang mga kilos nito ay lubhang mapanganib. Mabuti na lang at hindi siya naaksidente. Natural din niyang alam ang mga karanasan nito noong nasa Destiny Canyon sila. Habang masayang nag-uusap ang tatlo mula sa paksayo ng Inner Palace, ang balita tungkol sa pagiging isang advanced Emperor of Gods ni Alvin ay kumalat sa buong Myriad Laws Academy, na ikinagulat ng lahat. Isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos ang naging isang maunlad na Emperador ng mga Diyos at ganap na napatetag ang kanyang cultivation base sa loob lamang ng 3 taon. Ang susunod na hakbang para sa kanya ay ang pagpasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos.
Di nagtagal, kumalat ang balita mula sa Myriad Laws Academy hanggang sa iba't ibang heavyweight supreme rank forces. Noong una, maraming tao na nakarinig ng balita ang labis na nagwalang bahala dahil sa pagiging eksaherado nito. Hindi man lang sila nag-abalang iulat ang balita sa kani-kanilang mga nakatataas. Napilitan silang maniwala sa balita matapos nilang mapatunayan ang balita ng 3 beses. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ay nagulat at natakot sa pag-unlad ni Alvin. Si Alvin mula sa Myriad Laws Academy ay talagang napakatalentado. Kung alam ko lang na napakagaling niya, personal ko na sanang pinuntahan ang Pure Yang Sect para imbitahan siyang sumali sa sekta namin. Sayang naman at napalampas ko ang pagkakataong ito. Naaalala ko na ang Lone Primordial Spirit Congregation ay may puot kay Alvin, tama ba? Natatakot ako na ang mga tao mula sa kongregasyon ay hindi makakaupo ng tahimik pagkatapos matanggap ang balitang ito. Maaaring sila ang magkusa na magpalawak ng sanga ng oliba. Tutal, si Alvin ay sadyang napakalakas sumusuway sa langit. Sa kasalukuyan, maaaring hindi siya isang banta sa Lone Primordial Spirit Congregation, ngunit hindi na ito ang magiging kaso sa hinaharap. Kung bibigyan ng sapat na panahon, tiyak na magiging isang napakalakas na kapangyarihan si Alvin. Panahon na lang ang kailangan niya. Ang Lone Primordial Spirit Congregation, isang mabigat na puwersang may pinakamataas na ranggo, ay natural ding nakatanggap ng balita tungkol sa pag-unlad ni Alvin. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation kasama ang lahat ng kanyang mga vice-leader, maliban kay Tianfeng. Iniutos niya na mahuli si Tianfeng sa sandaling makumpirma niya ang katotohanan ng balita. Kung siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi makahanap ng pagkakataong harapin si Alvin bago pa ito lumago sa kanyang potensyal, plano niyang ipadala si Tianfeng kay Alvin upang mailabas ni Alvin ang kanyang galit. Hindi na kailangang sabihin pa, maliban kung 100% siyang sigurado sa kanyang tagumpay, hindi siya madaling makakagawa ng hakbang laban kay Alvin. Kung tutuusin, kung makakaligtas si Alvin, walang duda na lalabanan ni Alvin ang Lone Primordial Spirit Congregation hanggang sa kanyang huling hininga. Sa anumang kaso, ang lahat ng kanyang galit ay nakatuon kay Tianfeng sa sandaling ito, at ang kanyang galit ay lalo lamang lumala nang matuklasan niya na si Tianfeng ay isang hakbang na lamang ang nauuna sa kanya at umalis na sa Lone Primordial Spirit Congregation. Umalis siya. Sa katunayan, hindi umalis si Tianfeng sa Lone Primordial Spirit Congregation dahil may nagsabi sa kanya ng balak ng pinuno na hulihin siya. Determinado siyang umalis sa kongregasyon nang makatanggap siya ng balita mula sa Myriad Laws Academy. Paano niya hindi maintindihan kung anong uri ng walang limitasyong potensyal ang taglay ng isang taong naging isang advanced Emperor of Gods at nakapagpatatag ng kanyang cultivation base sa loob ng 3 taon. Ang gawaing ito ay hindi lamang walang katulad sa Profound Energy Land kundi pati na rin sa iba pang realms of gods. Hindi rin mahirap para sa kanya na hulaan kung ano ang gagawin ng pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation pagkatapos matanggap ang balita. Alam niyang tiyak na susubukan siyang hulihin ng pinuno at ng iba pang mga vice-leader para pakalmayan si Alvin. Kaya naman, hindi siya nagatubili at mabilis na nakatakas. Sus Mariosep. Hindi lang nakaligtas ang sumpang si Alvin sa Trial of Gods, kundi nagkaroon pa siya ng isang kamangha-manghang hindi inaasahang engkwentro. Para maging isang advanced Emperor of God si Alvin mula sa isang advanced Lord of God sa loob ng 3 taon, hindi naniniwala si Tianfeng na walang nangyaring hindi inaasahang engkwentro kay Alvin. 4,211. Bilang isa sa mga pangalawang pinuno ng kongregasyon ng Lone Primordial Spirit, lubos na alam ni Tianfeng kung paano iginagalang ng kongregasyon ang malalakas at niyuyurakan ang mahihina. Sa katunayan, ganito rin siya. Kung may ibang pinuno ng bise ang nag-udyok kay Alvin, siya sana ang manguna sa paghuli sa kabilang panig upang mapalugmok din si Alvin. Sa kasamaang palad, hindi mababago ang katotohanan na siya ang nakasakit kay Alvin sa pamamagitan ng pagsira sa makamundong kaharian na pinanggalingan ni Alvin at pagpatay sa mga kamag-anak niya, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga kaibigan. Hindi alam ng mga matataas na opisyal ng Lone Primordial Spirit Congregation ang mga kilos ni Tianfeng hanggang sa mga sumunod na panahon.
Ngayong narinig na nila ang tungkol sa pag-unlad ni Alvin, walang dod ang ibibigay nila ito kay Tianfeng upang ayusin ang kanilang relasyon kay Alvin. Talagang mamamatay ako kung hindi ako aalis sa kongregasyon. Mababaliw ako kung mananatili pa rin ko sa kongregasyon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tianfeng matapos niyang matagumpay na makaalis sa Lone Primordial Spirit Congregation. Sus Mariosep. Dapat pinatay ko na si Alvin ng mas maaga noong kaya ko pa. Magiging napakahirap para sa akin na patayin siya sa hinaharap. Dahil sa kanya, kinailangan kong umalis sa kongregasyon. Hindi lang iyon, kailangan ko nang mamuhay ng mag-isa mula ngayon dahil wala nang puwersang may pinakamataas na ranggo ang tatanggap sa akin pagkatapos nito. Ang galit ni Tianfeng kay Alvin ay umabot sa sukdulan sa panahong ito. Alam niya na ang iba't ibang mabibigat at maging ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay mapapansin si Alvin pagkatapos malaman ang kanyang pag-unlad sa Trial of Gods. Hindi magkukulang ang mga puwersang magsisikap na rekrutin si Alvin pagkatapos nito, at tiyak na may ilan na tatargetin siya upang makuha ang pabor ni Alvin. Alvin, kasalanan mo ang lahat ng ito. Galing ka sa Pure Yang Sect bago ka sumali sa Myriad Laws Academy. Dahil wala akong magagawa sa iyo sa ngayon, ang Pure Yang Sect ang magbabayad ng halaga, naisip ni Tianfeng sa sarili habang nanlilisik ang kanyang mga mata, aalas ako sa Profound Energy Land pagkatapos kong lipulin ang Pure Yang Sect. Magsisimula akong muli sa ibang Realm of Gods. May lugar para sa akin sa malawak na unibersong ito. Alam ni Tianfeng na kailangan niyang umalis sa lupain ng malalim na enerhiya kapag nalipol na niya ang Pure Yang Sect. Mapanganib para sa kanya ang manatili sa lupain ng malalim na enerhiya. Mapapasigla lamang si Alvin na gumawa ng aksyon kapag nalipol na niya ang Pure Yang Sect. Higit sa lahat, si Alvin ay may suporta ni Yu Chen. Alam ni Tianfeng na wala siyang kalaban kay Yu Chen. Lalo na't talunin si Yu Chen, hindi man lang siya sigurado kung makakatakas siya kay Yu Chen. Aalis ako at hindi na babalik kapag nalipol ko na ang purong Yang Sect. Kapag humupa na ang lahat pagkatapos ng ilang daan o 1,000 taon, babalik ako para harapin ang iba pang puwersang konektado kay Alvin. Hindi inaasahang naging makatwiran si Tianfeng at tama siya sa desisyon niyang umalis. Tutal, alam niyang isang maliit na pagkakamali lang ang haantong sa kanyang kamatayan. Sektang purong Yang. Nag-aalab ang mga mata ni Tianfeng sa hanggaring pumatay habang hindi siya nag-aksaya ng oras at lumipad patungo sa Pure Yang Sect. Bago sumali sa Myriad Laws Academy, si Alvin ay kasama ng Pure Yang Sect, isa sa mga nangungunang puwersa sa Eastern Ridge Mansion. Mayroon din siyang ilang malalapit na kaibigan sa Pure Yang Sect tulad ni Napong mula sa pangkat ng Cloud Peak at Dylon mula sa pangkat ng Hidden Sword. Gayunpaman, malamang na wala na si Dylon sa Pure Yang Sect. Sa Myriad Laws Academy, maraming mapagmataas na prodigy mula sa iba't ibang heavyweight supreme rank forces ang sinamahan pabalik sa kani-kanilang puwersa pagkatapos umalis sa Trial of Gods. Para maging ligtas, ang Lone Primordial Spirit Congregation ay nagpadala pa nga ng ilang mga intermediate supreme gods upang samahan ang kanilang mga prodigy pabalik. Alam ng lahat ang dahilan kung bakit napakaingat ng Lone Primordial Spirit Congregation. Sa oras na ito, ilang tao mula sa Rainbow Phoenix Pavilion ang nag-uusap tungkol sa bagay na ito. Isang magandang babae, isang intermediate supreme god, ang bumantong hininga, si Alvin ay sikat na noon, ngunit ang kanyang katanyagan ay aabot sa walang kapantay na antas ngayon. Magkakaroon ng napakakaunting mga tao sa Profound Energy Land na hindi nakakakilala sa kanyang pangalan pagkatapos ng araw na ito. Kabilang sina Tuo Basho at Jerilyn sa mga taong nakatayo malapit sa magagandang panggit ng kataas-taasang Diyos. Umusad si Tuo Basho sa pagsubok ng mga Diyos ngunit nabigo siyang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa kabaligtaran, matagumpay na nakalusot si Jerilyn sa Trial of Gods at naging isang Advanced Emperor of Gods. Gayunpaman, malayo pa rin siya sa ganap na pagpapatatag ng kanyang cultivation base. Tumango si Jerilyn at bumantong hininga, tama. 3 taon na ang nakalilipas, isa lamang siyang advanced na Lord of Gods. Ang kanyang cultivation base ay 2 antas na mas mababa sa akin.
Bagamat maraming tao ang nagsabing ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang intermediate emperor of gods noong panahong iyon, sa palagay ko ay hindi siya ang makakatapat ko. Gayunpaman, 3 taon pa lamang ang lumipas, at ang kanyang cultivation base ay nalampasan na ang akin. Batay sa kanyang nakaraang pagganap, malamang na kayanan niyang pumatay ng mga ordinaryong rudimentary supreme gods ngayon. Patuloy na sinabi ni Jerilyn nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha, dati, akala ko may pagkakataon na magkasama kami, pero parang wala na siya sa aking kakayahan ngayon. Hindi umimik si Tuo Bashu. Gayunpaman, may bahid ng kalungkutan ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nakaramdam lamang siya ng kawalan ng pag-asa nang maisip niya ang napakalaking agwat sa pagitan niya at ni Alvin. Sa pagkakataong ito, sinabi ng magandang intermediate supreme god bago inilayo sina Jerilyn, Tuo Bashu, at ang iba pa, sige, tero na. Kasabay nito, ang iba pang mga intermediate supreme gods mula sa iba pang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay dinala rin ang kanilang mga disipulo. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, ang mga intermediate supreme gods mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ay tila hindi nagmamadaling umalis sa Myriad Laws Academy. Si Joseph, isa sa pinakamalakas na banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay bahagyang napakunot ang noo habang nagtatanong, Senior Grand Uncle, hindi ba tayo aalis din? Gustong umalis ni Joseph sa Myriad Laws Academy sa lalong madaling panahon. Nakaramdam siya ng pagbabante ni na Alvin at Clarissa, ang dalawang halimaw. Bukod pa rito, kasama rin sa dalawang halimaw na ito si Yuchen, na hindi rin isang simpleng tao. Noong nakaraan, pinatay ni Alvin si Shenyo, isa pang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Noong panahong iyon, hindi inisip ni Joseph na si Alvin, na ang cultivation base ay 2 antas na mas mababa sa kanya, ay may kakayahang pumatay sa kanya. Gayunpaman, ang cultivation base ni Alvin ay mas mataas sa kanya pagkatapos niyang lumabas sa Trial of Gods. Bago pumasok sa Trial of Gods, si Joseph ay isang intermediate emperor of gods. Nagawa niyang makalusot at maging isang advanced emperor of gods, ngunit nabigo siyang patatagin ang kanyang cultivation base sa loob ng 3 taon na ginugol niya sa Trial of Gods. Natural lamang na hindi siya kalaban ni Alvin na hindi lamang naging isang advanced emperor of gods kundi pinatatag din ang kanyang cultivation base. Sumagot ang kataas-taasang Diyos kay Joseph, may mga bagay na kailangang asikasuhin si pangalawang pinuno Lee. Aalis tayo pagbalik niya. Kasabay nito, si Augustus, isa sa mga pangalawang pinuno ng kongregasyon ng nag-iisang primordial spirit na isang makapangyarihang tagapamagitan na kataas-taasang Diyos, ay nagpakita sa tahanan ni Billy. Pagbati, Academy Master Su, magalang na sabi ni Augustus habang nakayuko. Hindi lang basta master ng Academy ng Myriad Laws Academy si Billy. Isa rin siyang makapangyarihang advanced supreme god. Kahit ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, na isa ring advanced supreme god, ay walang kumpiyansa na matatalo si Billy. Ano ang nagdala sa iyo rito? Tanong ni Billy, na mukhang medyo naiinis. Natural lang na mapansin ni Augustus na naiinis si Billy, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagkadismaya o pagkadismaya. Sabi niya, Academy Master Su, pumunta ako para kay Alvin, ang nakababatang kapatid ni Vice Academy Master Yang. Iniisip ko kung maayos ba para sa akin na makilala siya. Tinaas ni Billy ang isang kilay at nagtanong, gusto mo bang makilala si Alvin? Determinado ka pa rin bang ipaghiganti si Shenyo? Mabilis na umiling si Augustus bago sinabing may ngiting nakangisi, Academy Master Su, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ako nandito para maghayganti o manggulo. Sa kabaligtaran, pumunta ako rito umaasang mareresolba ang alitan sa pagitan ni Alvin at ng Lone Primordial Spirit Congregation. Pumunta ka para lutisin ang alitan. Natatawang tanong ni Billy. Nang hamupa ang kanyang tawa, nakangising sabi niya, ikaw ang mas nakakaalam sa ginawa ng inyong kongregasyon noon. Ngayong alam mo na kung gaano kataas ang angat ni Alvin sa hinaharap, gusto mo pang lutisin ang alitan. Nakakabaliw. Galit na galit si Billy nang salakayin si Alvin ng ilang guro ng Myriad Laws Academy. Alam niyang pinalayas ang mga guro ng Lone Primordial Spirit Congregation, ngunit wala siyang magagawa dahil wala siyang ebidensya.
Paano siyang hindi magagalit? Dali-daling sinabi ni Augustus, Academy Master, ang ating Lone Primordial Spirit Congregation ay walang kinalaman sa mga pag-ataking nakatarget kay Alvin noon. Lahat ng iyon ay kagagawa ng dating Vice Leader na si Lo. Dating Vice Leader. Tumaas ang kilay ni Billy. Academy Master Su, bago pa ako dumating sa akademya, napagdesisyonan na ng kongregasyon na parusahan si Tianfeng. Kung hindi siya umalis, dapat ay ikinulong na siya ng kongregasyon ngayon. Umaasa ako na papayagan mo akong makilala si Alvin para maipaliwanag ko sa kanya ang bagay na ito at malutas ang hindi pagkakaunawaan. Bagamat walang direktang alitan sa pagitan ni Alvin at ng kongregasyon, si Tianfeng ay miyembro ng kongregasyon. Kaya naman, plano ng kongregasyon na bayaran si Alvin, mitigang sabi ni Augustus. Natural lang na alam ni Billy na gustong bigyan ng Lone Primordial Spirit Congregation si Alvin ng ilang benepisyo para malutas ang kanilang alitan. Maya-maya, walang pakialam niyang sinabi, hindi ako makapagdesisyon para kay Alvin, pero kokentake ko si Vice Academy Master Yang at sasabihin ko sa kanya na tanungin kung handa si Alvin na makipagkita sa iyo. Salamat, Academy Master Su, sabi ni Augustus. Ang Lone Primordial Spirit Congregation ay dumating para magbago ng isip. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig niya mula kay Yuchen na ang Lone Primordial Spirit Congregation ay dumating upang lutisin ang kanilang alitan. Nang makabawi siya, ngumisi siya at mamulong, Lone Primordial Spirit Congregation, huwag mong isipin na hindi ko alam ang sinusubukan mong gawin. 4,212. Bilang isa sa pinakamabigat na puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng malalim na enerhiya na may proteksyon ng mga matataas na kataas-taasang Diyos, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kongregasyon ng Lone Primordial Spirit ay hindi gagawa ng ganoong pagsang-ayon para sa isang matataas na emperador ng mga Diyos kahit na ang nasabing matataas na emperador ng mga Diyos ay may lakas na pumatay ng mga ordinaryong rudimentaryong kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, si Alvin ay isang exception. Kung tutuusin, hindi lamang si Alvin ay isang kahangahangang nilalang na sumusuway sa langit, kundi mayroon din siyang proteksyon ng isang makapangyarihang puwersa. Alam ni Alvin na ang Lone Primordial Spirit Congregation ay sabik na lutisin ang kanilang alitan hindi lamang dahil sa kanyang labis na talento at potensyal kundi higit sa lahat dahil sa proteksyon ng Myriad Laws Academy. Kung walang anumang proteksyon, maaari pa ring subukang pumatay ang Lone Primordial Spirit Congregation bago pa man niya maabot ang kanyang potensyal. Gayunpaman, sa proteksyon ng akademya, maaabot niya ang kanyang buong potensyal. Dahil dito, natural na mas lalong natakot ang Lone Primordial Spirit Congregation kapag naiisip ang magagawa ng isang advanced Emperor of Gods na wala pang 1,000 taong gulang, na nagtataglay ng isang prominenteng Divine Artifact Soul na may kumpletong Artifact Soul, nakakaintindi sa 4 Daos of Heaven and Earth, at may kakayahang pumatay ng mga ordinaryong rudimentary Supreme Gods, kapag naabot na niya ang kanyang buong potensyal. Hindi ako interesado na makilala siya, sabi ni Alvin. Ngumiti si Yuchen at sinabing, Junior brother, iminumungkahi kung makipagkita ka sa kanya at maghain ng ilang kahilingan. Kung pumayag ang Lone Primordial Spirit Congregation na tugunan ang iyong mga kahilingan, walang masama sa paglutas ng alitan. Hindi na kailangang sabihin, kung hindi nila matutugunan ang iyong mga kahilingan, hindi na kailangang lutisin ang alitan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Yuchen, na nagpaalala sa kanya na siya ay naging padalos-dalos. Kapag nakipagkita ka sa Vice Leader ng Lone Primordial Spirit Congregation, dapat mong hilingin na ibigay nila sa iyo si Tianfeng. Hindi ko kilala si Tianfeng, pero narinig ko na napakamapaghiganti niya. Malamang na sinisisi ka niya sa kanyang pagbagsak sa kongregasyon at mas lalo ka pang tatargetin. Gayunpaman, imposibleng may gawin siya sa iyo dahil nasa Myriad Laws Academy ka. Dahil dito, ang mga tao o puwersang konektado sa iyo lang ang maaari niyang targetin. Ang isang taong tulad niya ay dapat na alisin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Yuchen. Ang sektang purong Yang.
Bukod sa Pyryang sect, naisip din ni Alvin ang iba't ibang puwersang may koneksyon siya tulad ng angkan ng Langston at ang Flying Dragon sect. Hindi siya nag-aalala na si Tianfeng ay magdudulot ng gulo sa mga ibabang kaharian. Tutal, bilang isang katutubo ng isang kaharian ng mga Diyos, ang lakas ni Tianfeng ay mahihigpitin kung bababa siya sa mga ibabang kaharian, at ang mga doppelganger ni Alvin ay higit pa sa sapat na malakas upang harapin si Tianfeng. Sa kabaligtaran, nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng mga puwersa sa Profound Energy Land na may koneksyon siya. Bagamat hindi siya partikular na nakadikit sa mga puwersang iyon, mayroon siyang mga taong malapit sa kanya sa mga puwersang iyon. Nakaramdam siya ng kilabot kapag naiisip niya ang mga taong iyon na nasaktan dahil sa kanya. Napansin ni Yu Chen ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ipinadala ko na ang 3 sa aking mga doppelganger sa Pyryang sect, sa Flying Dragon sect, at sa Langston clan. Kung si Tianfeng ay pupunta sa alinman sa mga puwersang iyon, hindi magiging madali para sa kanya na lipulin sila kahit na hindi siya mapigilan ng aking mga doppelganger. Ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na hilingin sa kongregasyon na ibigay si Tianfeng ay upang pilitin ang kongregasyon na tulungan akong pigilan siya. Kung naroon ako ng personal, hindi magiging problema para sa akin na pigilan siya ng tuluyan. Gayunpaman, ang aking mga doppelganger ay makakapigil lamang sa kanya sa pag-atake sa mga puwersang iyon." Nakahingang maluwag si Alvin nang marinig ang mga salita ni Yu Chen. Kasabay nito, nagulat din siya na ang mga doppelganger ni Yu Chen ay sapat na upang pigilan si Tianfeng sa pag-atake sa mga puwersa. Nangangahulugan ito na ang pag-unawa ni Yu Chen sa mga batas, na bumuo sa kanyang mga doppelganger, ay napakalalim. Ang 2 pang batas na naunawaan ni Yu Chen ay halos kapantay ng kanyang pangunahing batas. Nang maalala ni Alvin ang kanyang panahon sa Trial of Gods at kung paano niya napag-ibayo ang kanyang pag-unawa sa iba pang mga batas na kanyang naunawaan, napagtanto niya na natural lamang na napakalalim ng pag-unawa ni Yu Chen sa mga batas. Ang pag-unawa ni Alvin sa 5 elemental na batas ay lubos na umunlad noong panahon niya sa pagsubok ng mga Diyos at nalampasan na niya ang kanyang pag-unawa sa batas ng oras at batas ng buhay, na 2 sa kanyang pinakamalakas na batas pagkatapos ng batas ng kalawakan. Ang mga gantimpala sa pagsubok ng mga Diyos ay hindi lamang nagpataas ng kanyang cultivation base, kundi nagpataas din ng kanyang antas ng pag-unawa sa 5 elemental na batas. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng batas ng kalawakan, ang kanyang pinakamalakas na batas ay ang batas ng apoy, ang batas ng lupa. Nauna niyang naunawaan, at ang natitirang mga elemental na batas. Sige, makikilala ko siya. Nagpasya si Alvin na makipagkita kay Augustus, isa sa mga pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, matapos makinig sa mga salita ni Yu Chen. Pagbati, kapatid na Darfield. Ako si Augustus, magalang na sabi ni Augustus, ang prestihiyosong pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya, iniisip na hindi lahat ng nasa Lone Primordial Spirit Congregation ay mapusok tulad ni Tianfeng. Iginiit ni Billy na naroon siya habang nakikipagkita si Alvin kay Augustus upang matiyak ang kaligtasan ni Alvin. Mas lalong naging mahalaga ang kaligtasan ni Alvin matapos ipakita ni Alvin ang kanyang talento at kakayahan na kahanga-hanga. Kung may nangyari kay Alvin, mahirap ipaliwanag sa pinakamalakas na miyembro ng paksayo ng Inner Palace, na siyang panganay na senior sister ni Alvin. Sa panahong iyon, maaaring hindi kayang tiisin ng Myriad Laws Academy ang galit ng panganay na senior sister ni Alvin. Tutal, walang sinuman sa akademya, kasama na si Billy, ang may kakayahang supulan siya. Magiging ligtas lamang ang Myriad Laws Academy mula sa kanyang puot kung magpas siya ang isang supreme powerhouse na makialam. Bukod dito, pinaghihinalaan niya na ang panganay na senior sister ni Alvin ay maaaring may proteksyon din ng isang supreme powerhouse. Tumingin si Alvin kay Augustus at casual na sinabi, "Ipinaalam na sa akin ng aking ikatlong nakatatandang kapatid ang tungkol sa layunin ng iyong pagbisita. Hindi imposible para sa atin na malutas ang ating alitan." Agad na nagliwanag ang mga mata ni Augustus nang magtanong siya, "Kapatid na Darfield, maaari ko bang malaman kung ano ang mga kahilingan mo?" "Sinabihan ako ng aming pinuno na tuparin ko ang iyong mga kahilingan hanggat kaya namin.
Pag-uusapan natin ang iba ko pang mga kahilingan pagkatapos mong tuparin ang una kong kahilingan, sabi ni Alvin habang nakatiti kay Augustus, dahil sinabi mong si Tianfeng ang salarin, ibigay mo siya sa akin bago pa tayo mag-usap ng iba. Walang dahilan para ipagpatuloy ang usapan kung hindi mo kayang tuparin ang kahilingang ito, lalo na't hindi mo mareresolba ang alitan. Tumalikod si Alvin at umalis pagkatapos niyang magsalita. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Augustus. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Augustus nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, umiling siya at sinabi kay Billy, Academy Master Su, aalis muna ako. Pakisabi kay Alvin na gagawin ng Lone Primordial Spirit Congregation ang lahat para mahuli si Tianfeng. Pagkatapos umalis ni Augustus sa Myriad Laws Academy, ipinadala ni Billy ang mga salita ni Augustus kay Yuchen upang maihatid ito ni Yuchen kay Alvin. Ikatlong senior brother, wala akong sinabi tungkol sa posibilidad na atakihin ni Tianfeng ang Puryang Sect, ang Flying Dragon Sect, o ang Langston Clan. Sa tingin mo ba ay malalaman nila ito ng mag-isa? Tanong ni Alvin nang nakakunot ang noo. Umiling si Yuchen at ngumiti bago sinabi, Junior brother, minamaliit mo ang Lone Primordial Spirit Congregation. Dati ay vice leader ng kongregasyon si Tianfeng. Sa tingin mo ba ay hindi alam ng mga miyembro ng kongregasyon ang ugali niya? Makakaasa ka. Tiyak na magpapadala ang kongregasyon ng mga tao sa tatlong puwersa. Panatag ang loob ni Alvin matapos makinig kay Yuchen. Kasabay nito, kumislap ang hanggaring pumatay sa kanyang mga mata. Determinado siyang tuluyang paalisin si Tianfeng sa kongregasyon ng nag-iisang espiritong primordial. Bago bumalik ang grupo ng mga taong nag-aral sa Myriad Laws Academy, tinawag ng pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation ang isang grupo ng mga Intermediate Supreme Gods para bigyan sila ng isang gawain. Di nagtagal, ang mga panggit ng kataas-taasang Diyos ay naghiwalay sa dalawang grupo at nagtungo sa Puryang Sect at sa angkan ng Langston. Kung tungkol naman sa mga Intermediate Supreme Gods na pabalik na sa Lone Primordial Spirit Congregation, nakatanggap sila ng biglaang utos na pumunta sa Flying Dragon Sect. Inutusan din ng tatlong grupo ng mga Intermediate Supreme Gods na hulihin si Tianfeng. Kung mapapatay nila siya, ang kanyang bangkay ay ibabalik sa Lone Primordial Spirit Congregation. Matapos ibigay ang kanyang mga utos, ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation ay lumipad sa kalangitan at tumitig sa malayo habang bumubulong, sana ay maging maayos ang lahat. Kung hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para maalis si Alvin. Hindi magiging madali ang pagpatay sa isang halimaw na sumusuway sa langit na tulad niya na tila pinapabore ng mga langit. Hindi ka panipaniwala na ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, isang makapangyarihang at maunlad na kataas-taasang Diyos, ay labis na matatakot sa isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Para bang nakikipag-ugnayan siya sa isa pang maunlad na kataas-taasang Diyos. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating na si Tianfeng sa Eastern Ridge Mansion. Malapit siya sa Puryang Sect. Sektang Purong Yang, ang sektang kamakailan lamang ay nagkaroon ng isang mas mataas na antas ng emperador ng mga Diyos, lilipulin ko ito sa loob ng isang oras. Kumikinang ang hanggaring pumatay sa mga mata ni Tianfeng habang lumilipad siya patungo sa Puryang Sect. Pagdating niya, ginamit niya ang kanyang divine energy at inatake ang guarding formation ng Puryang Sect. Sinira niya ang formation sa isang iglap. Swash! Swoosh! Marahas na nayanig ang buong lupain ng Puryang Sect, na nagbabadya ng isang sakuna. 4,213. Nanginig ng husto ang ari-arian ng Puryang Sect. Di nagtagal, lumipad sa kalangitan ang mga makapangyarihang bahagi ng Puryang Sect. Sino ang sumire sa guarding formation ng ating sekta? Panginoon ko, maaari ko po bang itanong kung sino kayo? Mayroon bang alitan sa pagitan ninyo at ng aming sekta? Panginoon ko, isa kang kataas-taasang makapangyarihan. Paano ka nagalit sa aming sekta? Ang mga makapangyarihang ito ang mga pinuno ng iba't ibang paksayon sa Puryang Sect, kabilang si Stuart mula sa paksayon ng Cloud Peak. Naroon din ang pinuno ng sect ng Puryang Sect. Lahat sila ay natarante nang malaman nilang winasak ng isang kataas-taasang Diyos ang guarding formation ng Puryang Sect.
Ngumiti si Tianfeng nang may pag-aalinlangan habang sinasabi, paano mo nagawang tawagin ang sarili mong isang puwersang may pinakamataas na ranggo? Nagawa kong sirain ang guarding formation ng sekta mo sa isang atake lang. Nakakabaliw. Pagkatapos magsalita ni Tianfeng, isa na namang nakakatakot na pag-atake ang isinagawa niya sa lupain ng Pyongyang sect. Bang! Bang! Mas malakas ang atake kaysa sa nauna. Malinaw na balak patayin ni Tianfeng ang lahat ng miyembro ng Pyongyang sect. Gayunpaman, natigilan siya sa sumunod na nangyari. Biglang lumitaw ang isang harang na nagpoprotekta sa mga miyembro mula sa atake ni Tianfeng. Sandaling nayanig ang harang matapos ilihis ang kanyang atake, ngunit nanatili itong buo. Ang harang na ito ay mula sa inner guarding formation ng Pyongyang sect. Ang guarding formation ng Pyongyang sect ay binubuo ng outer formation at inner formation. Ang outer formation ay nangangailangan lamang ng kaunting resources upang mapaganya ito at sapat ang lakas upang pigilan ang mga nasa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Sa kabaligtaran, ang inner formation, na pinapagana ng maraming resources, ay natural na mas malakas at kayang pigilan ang mga kataas-taasang Diyos. Kayang pigilan ng tuluyan ng inner formation ang atake ng isang simpleng kataas-taasang Diyos nang walang panganib na gumuho, ngunit mapipigilan lamang nito ang mga atake ng isang intermediate supreme god bago ito hamina. Gayunpaman, matutulungan nito ang Pyongyang sect na huminto habang humihingi ito ng mga reinforcement mula sa mga kataas-taasang Diyos na kanilang kakampi. Isang dobleng porma sayon. Tanong ni Tianfeng nang may pangungutya. Pagkatapos, naglunsad siya ng isa pang serye ng mga pag-atake. Gayunpaman, natuklasan niyang halos wala siyang iniwang kahit isang gasgas sa harang. Sus Mariosep. Hindi ko inaasahan na ang isang sekta na wala pang advance na Emperor of Gods hanggang kamakailan lang ay magkakaroon ng ganito kalakas na guarding formation, mura ni Tianfeng sa loob-loob niya. Hindi niya moari na ang isang mahinang sekta ay nagtataglay pala ng ganito kalakas na guarding formation. Panginoon ko, sino po kayo? Paano kayo nasaktan ng Pyongyang sect, Ginoo? Madilim ang ekspresyon ng mga intermediate emperors of gods mula sa Pyongyang sect, kasama na ang pinuno ng sect nito, sa sandaling ito. Dati, maraming pwesto ang napanalunan ni Alvin para makapasok sa Secret Holy Realm noong pista ng 7 mansyon. Gayunpaman, hindi pa nabubuksan ang Secret Holy Realm, kaya naman, ang mga intermediate emperor of gods ng sect ay hindi pa rin nabibigyan ng pagkakataong maging advanced emperors of gods. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging intermediate emperors of gods, wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng kaduwagan sa sandaling ito, at wala ni isa sa kanila ang sumuko ng harapin ang isang mabigat na kalaban. Kung tutuusin, malinaw na mali si Tianfeng. Dapat mong itanong ang mga ito kay Alvin, sabi ni Tianfeng nang may pangungutya. Pagkatapos, sinimulan niyang atakihin muli ang guarding formation habang sinasabing, hindi mahalaga kung tumawag ka ng mga reinforcement. Aatakihin ko ang guarding formation mo at hahayaan kong magdusa ng husto ang sekta mo. Ang inner formation na ito ay tiyak na nangangailangan ng napakaraming resources para ma-activate at makatakbo, tama ba? Walang tigil na hinampis ni Tianfeng ang formation para ilabas ang kanyang galit. Inakala ni Tianfeng na madali niyang malipol ang Pyongyang sect. Hindi niya talaga inaasahan na magtatagal ng ganito katagal ang guarding formation ng Pyongyang sect. Alam niyang ipinaalam na ng Pyongyang sect kay Alvin ang tungkol sa bagay na ito at nanawagan din ng mga karagdagang tauhan. Dapat pala ay pumunta muna ako sa Flying Dragon sect o sa Langston clan. Naisip ni Tianfeng sa sarili habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Talagang pinagsisihan niya ang kanyang pagpili na pumunta muna sa Pyongyang sect. Dati, masusing inimbestigahan ni Tianfeng si Alvin. Dahil dito, alam niya na si Alvin ay nasa Flying Dragon sect at sa angkan ng Langston bago pa man siya sumali sa Pyongyang sect. Pinili niya ang Pyongyang sect bilang una niyang target dahil kamakailan lang umalis si Alvin sa Pyongyang sect. Sa kanyang palagay, mas malulungkot si Alvin kung ang Pyongyang sect ay malipol. Sino ang mag-aakala na ang Pyongyang sect ay hindi basta-basta na lang susuko?
Hindi ka panipaniwala kay Tianfeng na ang Pyongyang sect, na mayroong wala pang 10 kataas-taasang Diyos simula nang itatag ito, ay nagtataglay ng ganito kalakas na guarding formation. Bukod dito, sa mga kataas-taasang Diyos sa Pyongyang sect, walang mga intermediate na kataas-taasang Diyos, lalo na ang isang advanced na kataas-taasang Diyos. Teka! Nandyan ang nagtatag ng Pyongyang sect. May kinalaman siguro siya sa formation. Noon pa man ay medyo misteryoso na siya. Nakaramdam si Tianfeng ng kawalan ng kakayahan at panghihina sa sandaling ito. Alam niyang sinira niya ang kanyang tanging pagkakataon para makaganti. Sa sandaling kumilos siya laban sa Pyongyang sect, wala siyang duda na mabilis na maaalerto si Alvin, at darating ang mga karagdagang sundalo. Gayunpaman, patuloy niyang inatake ang formation ng walang humpay, balak na ubusin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito at ilabas ang kanyang galit kasabay nito. Sa oras na ito, ang kalaban ni Alvin. Lumipad si Pong at lumapag sa tabi ng kanyang amang si Stuart. Madilim ang kanyang ekspresyon habang pinapanood si Tianfeng na patuloy na inaatake ang guarding formation ng Pyongyang sect. Malamig na sinabi ni Pong, basura. Isang makapangyarihang kataas-taasang Diyos na tulad mo ang nagbubuga ng galit mo sa Pyongyang sect dahil lang sa hindi mo kayang harapin si Alvin. Hindi ka ba nag-aalala na baka magkaroon ka ng isang demonyo sa puso na magiging dahilan ng iyong pagkamatay sa susunod mong kapigatian sa langit? Nagbago ang ekspresyon ni Tianfeng nang marinig ang mga salita ni Pong na naglantad sa kanyang balak na ilabas ang kanyang galit sa Pyongyang sect dahil hindi niya kayang harapin si Alvin. Ang kanyang kahihiyan at pagkapahiya mula sa mga salita ni Pong ay lalong nagpaalab sa kanyang galit. Brat! Tinitigan ni Tianfeng si Pong habang inaatake ang guarding formation at sinabing, paano mo ako tinawag na basura? May lakas ng loob ka bang kalabanan ako? Kung makakaligtas ka sa isang atake ko, palalayain ko ang Pyongyang sect. Ano sa tingin mo? Mangangahas ka ba? Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Tianfeng pagkatapos niyang magsalita. Hindi pinansin ni Pong si Tianfeng. Sa halip, humarap siya sa kanyang ama at sa iba pa bago niya sinabi, Ama, nakatatandang kapatid, kakausap ko lang kay Alvin. Ang lalaking ito ay si Tianfeng, ang dating pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation. Siya ay pinatalsik mula sa kongregasyon, at kamakailan lamang ay nakipagkita ang kongregasyon kay Alvin upang makipagkasundo. Hindi niya kayang harapin si Alvin kaya ang target niya ay makarating tayo kay Alvin. Isa lamang siyang walang kwentang duwag. Hindi siya makakatagal dito. Hiniling ni Alvin sa kongregasyon na hulihin siya. Ang mga tao mula sa kongregasyon ay dapat na dumating na sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, nabuo na ni Pong ang kanyang huling pangungusap. Samantala, ang doppelganger ni Yuchen, na nagtatago sa isang sulok sa Pyongyang sect, ay bahagyang napakunot ang noo nang marinig ang mga salita ni Pong. Bumantong hininga siya at tinanong si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Junior brother, sinabi mo ba kay Pong na ang mga miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation ay malapit nang dumating sa Pyongyang sect? Natigilan si Alvin. Pagkatapos, umiling siya at sumagot, hindi ko ginawa. Sinabi ko lang sa kanya na nangako ang kongregasyon na aalagaan si Tianfeng para hindi siya mag-alala. Siguro idinagdag niya lang ito para takutin si Tianfeng, buntong hininga ni Yuchen, kung takot umalis si Tianfeng ngayon, mahihirapan tayong patayin siya. Anong nangyari? Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Maikling ipinaliwanag ni Yuchen ang sitwasyon kay Alvin. Matapos makinig kay Yuchen, sinabi ni Alvin ng may ngiti, dapat ko sanang ipinaalala kay Elder Zin na huwag takutin si Tianfeng. Sana ay hindi matakot si Tianfeng sa mga salitang iyon. Umiling si Yuchen. Sa nakikita ko, naniwala si Tianfeng sa kanya. Bahagyang nakaramdam ng kawalan ng magawa si Alvin habang nagmamadaling nagpadala ng mensahe kay Pong, sinasabihan si Pong na umakto na parang nagsisinungaling siya para manatili si Tianfeng at bawasan ang kanyang pagbabantay. Isang bahid ng panghihinayang ang sumilay sa mga mata ni Pong nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin, at napagtanto niyang nagkamali siya. Nalaman din niya na hinihintay ni Yuchen ang pagdating ng mga miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation upang magtulungan silang hulihin si Tianfeng.
Kung aalis si Tianfeng bago dumating ang mga miyembro ng kongregasyon, ang doppelganger ni Yu Chen lamang ang makakapigil kay Tianfeng sa pag-alis. Elder Zin, kailangan mong humanap ng paraan para manatili si Tianfeng. Kung hindi natin siya papatayin sa pagkakataong ito, mahihirapan tayong makahanap ng pagkakataong patayin siya sa hinaharap. Matapos makinig sa mensahe ni Alvin, sinubukan ni Pong na kumalma. Pagkatapos, mabilis siyang umakto na hindi mapakali at kinakabahan na parang nagsisinungaling. Gayunpaman, natuklasan niya agad na tila nalilito si Tianfeng habang inaatake ang guarding formation. Hindi siya pinapansin ni Tianfeng. Napaisip siya sa sarili, talaga bang natatakot siya sa mga sinasabi ko? 4,214. Gustong umiyak ni Pong. Talagang pinagsisihan niya ang pananakot kay Tianfeng. Bagamat patuloy na inaatake ni Tianfeng ang guarding formation ng Puryang Sect, halatang nalilito si Tianfeng. Walang hiya ka. Mabilis na sabi ni Pong habang nakatingin kay Tianfeng ng may paghamak, tama ang desisyon ng Lone Primordial Spirit Congregation sa pagpapatalsik sa iyo. Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging vice leader ng kongregasyon. Kung may kakayahan ka, sirain mo ang guarding formation ng aming sekta at patayin mo ako, basura. Walang itinanggi si Pong na hamanin si Tianfeng at pigilan ang oras. Tumingin si Tianfeng kay Pong at nangut siya ng may paghamak bago sinabi, "Brat, iniisip mo ba na isa akong 3 taong gulang na bata? Hindi gagana sa akin ang kaawa-awang taktika mo. Hindi kita papatayin sa ngayon, pero tandaan mo, tiyak na papatayin kita sa hinaharap." Pagkatapos magsalita ni Tianfeng, tumigil siya sa pag-atake sa guarding formation ng Puryang Sect. Pagkatapos, tumingin siya sa mga miyembro ng Puryang Sect at nakangising sinabi, "Sabihin mo kay Alvin na aalis ako sa Profound Energy Land. Maaari niya kayong protektahan pansamantala ngunit hindi magpakailanman. Ako, si Tianfeng, ay babalik balang araw at papatayin kayong lahat." Pagkatapos, lumingon siya kay Pong bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Brat, alagaan mong mabuti ang iyong sarili hanggang sa bumalik ako upang tuparin ang iyong hiling na mamatay." Nang makitang paalis na si Tianfeng, dali-daling sinabi ni Pong, sinusubukang pukawin muli si Tianfeng, "Tanga, kung gusto mo akong patayin, patayin mo ako ngayon din. Natatakot ako na wala ka ng pagkakataon kapag lumakas na si Alvin. Sa oras na iyon, mapapatay ka niya gamit lang ang isang daliri." Sa kasamaang palad, nabigo si Pong na pukawin si Tianfeng. Hindi pinansin ni Tianfeng si Pong. Ginamit niya ang kanyang banal na enerhiya at pumaitaas sa kalangitan, naghahandang umalis. Pagkatapos, tumingin siya kay Pong at sinabing, "Brat, tamasahin mo ang natitirang oras na natitira sa iyo. Aalalahanan kita." Bago pa man makasagot si Pong, lumipad palayo si Tianfeng na parang isang bugzo ng hangin. Walang magawang manood si Pong na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha nang biglang. Swoosh! Isang guhit ng apoy ang biglang bumaba mula sa kalangitan, na hamarang sa daanan ni Tianfeng. Napilitan siyang huminto sa kritikal na sandali. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang nagtataka sa loob-loob niya, sino iyon? Isa ba ito sa mga miyembro ng kongregasyon? Sa sumunod na sandali, isang binata na nakasuot ng nagliliyab na pulang damit ang lumitaw ilang talampakan ang layo kay Tianfeng at walang ekspresyong nakatitig kay Tianfeng. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na sumigaw ang ilang miyembro ng Puryang Sect, si Vice Academy Master Yang. Si Yu Chen, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy, ay personal na pumunta sa Puryang Sect noon upang i-recruit si Alvin. Dahil dito, agad siyang nakilala ng ilang miyembro ng Puryang Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Peggy Lanten, ang pinuno ng pangkat ng Tyrant Nick Saber, nang sabihin niya, nandito na si Vice Academy Master Yang. Hindi na makakatakas si Tianfeng ngayon. Bagamat sina Yu Chen at Tianfeng ay parehong mga Intermediate Supreme Gods, sinasabing si Yu Chen ay kabilang sa pinakamalakas na Intermediate Supreme Gods. May mga chismis pa nga na ang mga mahihina at Advanced Supreme Gods ay walang kapantay para sa kanya. Habang ang ibang miyembro ng Puryang Sect ay nakatingin kay Yu Chen nang may nagniningning na mga mata, si Pong ay ngumiti ng mapait at sinabing, "Senior Uncle, iyan ang doppelganger ng Vice Academy Yang."
Bukod pa rito, hindi ito ang pinakamalakas niyang doppelganger. Kasabay nito, sabik na sabik nang umalis si Tianfeng. Wala siyang balak makipag-away kay Yu Chen sa oras na ito. Nakangisi niyang sinabi, Yu Chen, hindi ako mapipigilan ng doppelganger mo sa pag-alis. Bahagyang ngumiti si Yu Chen at sinabing, Tianfeng, tama ka. Ito ang aking doppelganger. Ito ang aking doppelganger mula sa batas ng apoy, at hindi man lang ito ang aking pinakamalakas na doppelganger. Gayunpaman, natatakot ka pa ring labanan ako. Ngumisi si Tianfeng at malamig na sinabi, Yu Chen, hindi ako magpapaloko sa panlilinlang mo. Sinusubukan mo lang patagilan ang oras hanggang sa dumating ang mga miyembro ng kongregasyon, di ba? Hindi mo ako mapipigilan. Hindi naman talaga hanggal si Tianfeng. Matapos marinig ang mga naunang sinabi ni Pong, alam niyang sinusubukan siyang hulihin ng Lone Primordial Spirit Congregation para makipagkasundo kay Alvin. Kilalang kilala siya ng mga miyembro ng kongregasyon, at hindi magiging mahirap para sa kanila na hulaan na maghihiganti siya pagkatapos umalis sa kongregasyon. Kailangan talaga niyang pasalamatan si Pong para sa paalala. Kung hindi, huli na ang lahat para makatakas kapag dumating na ang mga miyembro ng kongregasyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang lilito si Yu Chen para pigilan siyang umalis. Malinaw na inaasahan din ni Yu Chen na maghihiganti si Tianfeng kay Alvin. Pinaghihinalaan niya na ipinadala ni Yu Chen ang iba pa niyang mga doppelganger sa Flying Dragon Sect at sa angkan ng Langston. Bagamat ang doppelganger ni Yu Chen mula sa batas ng apoy ay hindi ang pinakamalakas na doppelganger ni Yu Chen, hindi niya ito pinanggahasang maliitin. Gayunpaman, nabigla pa rin siya sa doppelganger ni Yu Chen nang gumalaw ito. Bulalas niya sa sarili, tunay ngang halimaw si Yu Chen. Ang kanyang doppelganger mula sa batas ng apoy ay napakalakas. Ang isang ordinaryong intermediate supreme god ay tiyak na hindi makakapantay sa kanyang doppelganger mula sa batas ng apoy. Lubhang tumakas si Tianfeng mula sa kanyang buhay. Hinabol siya ng kapareha ni Yu Chen ng ilang sandali bago niya ito tuluyang naipagtanggol. Matapos makatakas mula sa doppelganger ni Yu Chen, bumulong si Tianfeng ng malalim, kailangan kong pumasok sa realm battlefield at umalis agad sa Profound Energy Land. Matagal nang naghanda si Tianfeng na tumakas patungo sa isa pang kaharian ng mga Diyos sa pamamagitan ng larangan ng labanan ng kaharian. Gamit ang kanyang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanya na gawin ito. Tumingin si Yu Chen kay Alvin at bumantong hininga, nakatakas siya. Malakas si Tianfeng. Hindi sapat ang lakas ng doppelganger ko para pigilan siyang makatakas. Sayang naman. Ang doppelganger ni Yu Chen mula sa batas ng apoy ay tanging ang Pure Yang Sect lamang ang kayang protektahan mula sa kapahamakan. Hindi ito sapat na mabilis para pigilan si Tianfeng sa pagtakas. Sa totoo lang, sayang naman, buntong hininga ni Alvin na sinangayunan ni Yu Chen. Kasabay nito, inalo niya si Pong na humingi ng tawad sa kanya. Elder Zin, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Isa siyang desperado at kaawa-awang tao ngayon. Kapag tamang panahon, hahanapin ko siya at papatayin. Sabi ni Alvin. Sa kabila ng kanyang mga salitang nagpapatibay loob, sa katunayan, medyo nag-aalala siya. Tutal, hindi magiging dali ang tugisin ang isang intermediate supreme god na nagkukubli. Sino ang nakakaalam kung kailan babalik si Tianfeng upang maghiganti? Hindi niya maaaring hilingin kay Yu Chen na iwan ang kanyang mga doppelganger sa Pure Yang Sect, sa Flying Dragon Sect, at sa angkan ng Langston para sa proteksyon. Naisip ni Alvin sa sarili, sinusubukang panatagin ang sarili, hindi pa babalik si Tianfeng anumang oras sa malapit na hinaharap, tutal, malamang iisipin niya na nag-ayos ako ng mga makapangyarihang tao para bantayan ang tatlong puwersang iyon. Aabutin ng ilang panahon bago siya bumalik para maghiganti. Kailangan kong mag-ayos ng ilang mga intermediate supreme gods para bantayan ang tatlong puwersa sa oras na iyon. Alam ni Alvin na kung hihingi siya ng tulong kay Yu Chen, tiyak na hindi siya tatanggihan ni Yu Chen. Gayunpaman, ayaw niyang abalahin pa si Yu Chen ng higit pa sa nararapat. Malaki na ang naitulong ni Yu Chen sa kanya, at malaki ang utang na loob niya kay Yu Chen. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yu Chen, kapatid na nakababata,
iiwan ko ang 3 kong doppelganger sa Pyriang Sect, sa Flying Dragon Sect, at sa Langston Clan ayon sa pagkakabanggit hanggang sa makapasok ako sa Realm Battlefield. Naantig si Alvin sa mga salita ni Yuchen, ngunit mas nagulat siya na katulad niya, si Yuchen ay nagplano ring pumasok sa larangan ng labanan ng kaharian. Nagtataka niyang tinanong, ikatlong senior brother, plano mo bang pumasok sa larangan ng labanan ng kaharian? Ano ang mangyayari sa pangkat ng Inner Palace pagkatapos mong umalis? Kailangang may namamahala sa Inner Palace sa lahat ng oras. Tutal, sino ang nakakaalam kung may darating na sakuna? Dati, maaaring mapasok si Yuchen sa Realm Battlefield nang walang pakialam dahil naroon ang kanyang pangalawang senior brother. Gayunpaman, pagkatapos umalis ng kanyang pangalawang senior brother, siya, na naging kataas-taasang Diyos, ang pumalit sa responsibilidad at nanatili sa paksayon upang bantayan ito. Sa pagkakataong ito, biglang naalala ni Alvin na tanging ang kataas-taasang Diyos lamang ang maaaring mamahala sa pangkat ng Inner Palace. Pagkatapos, mabilis siyang nagtanong, ikatlong senior brother, ikaw ba? Talagang ibibigay mo ang pangkat ng Inner Palace sa ika-4 na senior sister? Oo. Bakit hindi? Tanong ni Yuchen ang may bahagyang ngiti, hindi nagulat na nahulaan ni Alvin ang kanyang intensyon, ang ika-4 na nakababatang kapatid ay isang kataas-taasang Diyos ngayon. Panahon na para pasanin niya ang responsibilidad. Matapos matamasa ang mga benepisyo mula sa paksayon, natural lamang na mag-ambag din sa paksayon. Matuwid ang mga sinabi ni Yuchen, ngunit alam ni Alvin na sabik si Yuchen na iwasan ang kanyang mga responsibilidad. Noon, iniwasan din ng kanilang pangalawang nakatatandang ate ang kanyang mga responsibilidad at ibinubuhos ang lahat sa kanilang pangalawang nakatatandang kapatid. Narinig niya ang tungkol dito mula kay Yuchen. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may ngiti, ikatlong senior brother, ayos lang ba talaga? Hindi maiwasan ni Alvin na mag-isip kung nag-aalala ba si Yuchen na baka abusuhin ni Clarissa ang posisyon niya bilang pinuno ng paksayo ng Inner Palace at magdulot ng kaguluhan sa Myriad Laws Academy. Naniniwala ako sa ika-4 na nakababatang kapatid na babae, nakangiting sagot ni Yuchen. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin bago nagpatuloy sa pagsasalita, kapatid na binata, ano ang plano mo pagkatapos nito? Iminumungkahi kong pumasok ka sa Realm Battlefield para makakuha ng karanasan. Ang Realm Battlefield ay halos kapareho ng Trial of Gods, ngunit ito ay isang mas mahirap at mas malupit na lugar. 4,215. Noon, pumasok ako sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos pagkatapos kong pumasok sa larangan ng labanan ng kaharian. Ganito rin ang para sa aming pangalawang senior sister at pangalawang senior brother, sabi ni Yuchen, ang ika-4 na junior sister ay nakalusot din sa Trial of Gods, na halos kapareho ng larangan ng labanan ng kaharian. Hindi madaling pumasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Kung gusto mong maging isang kataas-taasang Diyos sa lalong madaling panahon, ang larangan ng labanan ng kaharian ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Seryoso ang ekspresyon ni Yuchen nang magsalita siya. Nakangiting sabi ni Alvin, ikatlong senior brother, noong nasa Trial of Gods pa ako, plano ko nang pumasok sa Realm Battlefield pagkatapos kong umalis sa Trial of Gods. Ang mungkahi mo ay kasabay ng plano ko. Bahagyang nagulat si Yuchen sa mga sinabi ni Alvin. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago niya sinabi, mukhang masyado akong nag-isip ng mga bagay-bagay. Akala ko gusto mong masiyahan sa komportableng buhay dito ng mas matagal pa. Gayunpaman, dapat alam ko na hindi iyon ang nangyari. Tutal, para magkaroon ka ng ganitong mga tampay sa murang edad, malamang ay marami ka ng pinagdaanan at hinarap na mga sitwasyon na maaaring magdulot ng buhay o kamatayan. Sige. Dahil nakapagdesisyon ka na pumasok sa Realm Battlefield, sabay na tayo. Sasamahan kita sandali bago tayo maghiwalay ng landas. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Ikatlong senior brother, maganda na masusundan kita at matututo mula sa iyo sa Realm Battlefield. Gayunpaman, pagkatapos nating maghiwalay, wala akong planong manatili sa Profound Energy Land at sa Zen Boundary Lands Realm Battlefield. Plano kong pumunta sa Divine Offering Land at sa Sanction Lands Realm Battlefield.
Mula pa noong unang panahon, nang lumitaw ang mga kaharian ng mga Diyos, ang kanilang bilang ay nakatakda na. Noon pa man ay mayroong 18 kaharian ng mga Diyos. Walang hihigit, walang kukulangan. Ang mga banggaan ng mga kaharian ng mga Diyos kada 10,000 taon ang bumuo sa larangan ng digmaan ng kaharian. Para maging mas tumpak, ang 2 kaharian ng mga Diyos ay magbabanggaan at bubuo ng isang larangan ng digmaan ng kaharian. Kaya naman, sa 18 kaharian ng mga Diyos, ang mga banggaan ay bubuo ng 9 na larangan ng digmaan ng kaharian. Ang bawat larangan ng digmaan ng kaharian ay papangalanan din. Halimbawa, ang larangan ng digmaan ng kaharian na nabuo sa banggaan ng lupang may kaalaman at lupang may hangganan ng Zen ay tinawag na larangan ng digmaan ng malalim na Zen, at ang larangan ng digmaan ng kaharian na nabuo sa banggaan ng lupang may kalooban ng banal at lupang may katugunan ay tinawag na larangan ng divine katugunan. Tumaas ang kilay ni Yuchen nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Nagtanong siya, plano mo bang pumunta sa Divine Sanction Battlefield? Hindi dapat maging problema iyon. Magkatulad ang mga Realm Battlefield, at kadalasan ay naglalakbay din doon ang mga tao ng mag-isa. Sa pinakamarami, bubuo sila ng pansamantalang alyansa kapag mayroon silang iisang layunin. Pagkatapos sabihin iyon, alam niyang nagtanong, pupunta ka ba sa Divine Sanction Battlefield dahil sa asawa mo? Alam ni Yuchen ang ilan sa mga bagay-bagay ni Alvin. Tutal, ang kanyang doppelganger ay nanatili sa Heavenly Emperor Palace sa Devata Realm ng ilang panahon, at nabanggit ni Elder Hal sa kanya ang ilang bagay tungkol kay Alvin noong panahong iyon. Oo, sagot ni Alvin sabay tango. Nag-isip sandali si Yuchen bago niya sinabi, kung ganoon, hindi ko nasasayangin ang oras mo. Sundan mo ako ng 10 taon sa Realm Battlefield. Pagkatapos niyan, maaari na tayong maghiwalay ng landas. Salamat, pangatlong senior brother, pasasalamat na sabi ni Alvin. Alam niyang marami siyang matututunan mula kay Yuchen at ang kanyang kakayahang umangkop sa mga biglaang pagbabago ay bubuti rin. Hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa pakikipagtagpo sa mga makapangyarihang kataas-taasang Diyos. May mga chismis na si Yuchen ay kabilang sa pinakamalakas na intermediate na kataas-taasang Diyos, at pinaghihinalaan niya na ang kasalukuyang lakas ni Yuchen ay maihahambing sa isang ordinaryong advanced na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, ito ay kanyang haka-haka lamang. Ano man ang mangyari, ang banal na enerhiya ng isang mas mataas na kataas-taasang Diyos ay nakahihigit sa isang napagitan na kataas-taasang Diyos. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga banal na enerhiya ay hindi madaling pagtugmain. Bukod dito, upang maging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, ang isang tao ay kailangang may talento sa isang tiyak na antas. Walang katamtamang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Kahit na ang isang tao ay anak ng isang mas mataas na makapangyarihang Diyos, hindi siya maaaring maging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos nang walang sapat na talento. Sa pinakamarami, siya ay magiging isang panimulang kataas-taasang Diyos. Natural lang, may mga exception tulad ng mga umaasa sa mga panlabas na salik upang maging mga advanced na supreme gods. Kahit na noon, kung walang sapat na talento o kasanayan sa pag-unawa, wala pa rin itong silbi. Ito ay dahil kailangan pa ring maging sapat ang talento ng isang tao upang samantalahin ang pagkakataon. Halimbawa, ang mga gantimpala mula sa mga lugar tulad ng Trial of Gods ay makakatulong sa isang tao na maging isang advanced na Supreme God, ngunit kung ang isang tao ay hindi sapat ang talento at nagtataglay ng kakayahang tumanggap ng mga gantimpala, mabibigo pa rin siyang maging isang advanced na Supreme God. Sabi ni Yuchen, pagkatapos nito, hahanap ako ng pagkakataon para ipaalam ito sa ika-4 na junior sister. Aalis na tayo pagkatapos niyan. Mayroon ka bang gustong makita sa Profound Energy Land bago tayo umalis sa Myriad Laws Academy papunta sa Realm Battlefield? Sasamahan kita dahil hindi magandang lumabas ka ng mag-isa. Tumango si Alvin at sinabing may ngiting nakangisi, naiintindihan ko. Kung lalabas ako ng mag-isa ngayon, ang Lone Primordial Spirit Congregation ang unang tatarget sa akin. Kahit na hindi kumilos ang kongregasyon, ang iba pang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi rin matatahimik. Totoo ito lalo na para sa mga puwersang may puot sa kongregasyon. Hindi nila bibitawan ang isang magandang pagkakataon na i-figure out ang kongregasyon.
Natutuwa akong naiintindihan mo, sabi ni Yuchen, nakahinga ng maluwag. Hindi inakala ni Alvin na magiging madali para kay Yuchen na kumbansihin si Clarissa na sakupin ang pangkat ng Inner Palace. Kaya naman, nagulat siya nang malaman niyang 3 araw lang ang ginugol ni Yuchen para kumbansihin si Clarissa. Nang hanapin siya ni Clarissa saka lamang niya nalaman na ginamit siya ni Yuchen bilang dahilan. Nalaman ni Alvin na sinabi ni Yuchen, napakabilis umunlad ng cultivation ng 4th junior sister, junior brother. Kahit na na-stabilize na niya ang kanyang cultivation base, hindi pa rin nakaka-adjust ang kanyang mentalidad sa kanyang biglaan at mabilis na pag-unlad. Kaya, plano kong dalhin siya sa realm battlefield para makapagsanay siya at makakuha ng karanasan. Gayunpaman, hindi maaaring walang pinuno ang Inner Palace faction. Kaya, plano kong ipasa ang aking posisyon bilang Vice Academy Master ng Myriad Lost Academy at hayaan kang pumalit sa Inner Palace faction. Ano sa palagay mo? Dahil ginamit ni Yuchen si Alvin bilang dahilan, hindi tumanggi si Clarissa at sumang-ayon kahit kaunting panghihikayat lamang. Bahagyang nainis si Alvin at sabay na gumalaw. Nainis siya na nagamit siya, ngunit naantig siya sa sinseridad ni Clarissa sa kanya. Napakatuso ng 3rd senior brother, reklamo ni Alvin sa loob-loob niya, halatang gusto niyang lumabas at magsaya, pero ginamit niya ako bilang panangga. Sa anumang kaso, ngayong matagumpay na nakumbinsi ni Yuchen si Clarissa, nangangahulugan ito na malapit na silang umalis sa Myriad Lost Academy. Kailangan ko lang maghintay habang ipinapasa ni 3rd senior brother ang mga gawain niya sa 4th senior sister. Naging maayos ang lahat noong panahon ng paglilipat ng kapangyarihan. Ang pangkat ng legacy, na palaging tumututol kay Yuchen, ay hindi lumikha ng anumang gulo. Sa katunayan, sinuportahan pa nila ang desisyon ni Yuchen sa pagkakataong ito. Malinaw na inisip nila na kapag umalis na si Yuchen, walang makakalaban sa kanila para sa posisyon ng Academy Master ng Myriad Lost Academy. Malabo ring alam ng pangkat ng legacy kung anong klaseng tao si Clarissa. Hanggat hindi sila nagkukusa na pukawin siya, tahimik siyang mananatili sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace at hindi magdudulot ng gulo para sa kanila. Sa isang paraan, isa lamang siyang vice-master ng akademya sa pangalan. Kung isasaalang-alang ang lahat ng bagay, tuwang-tuwa ang pangkat ng legacy na si Clarissa ang pumalit sa posisyon ni Yuchen. Paano sila magdudulot ng gulo? Matapos ayusin ni Yuchen ang kanyang mga bagay-bagay, sinabi ni Alvin, ikatlong senior brother, maaari mo ba akong samahan sa angkan ng Langston bago tayo pumasok sa larangan ng labanan ng kaharian? Natural na hindi tumanggi si Yuchen. Matapos ilabas ang kanyang lumilipad na barko, siya at si Alvin ay nagakbay patungo sa angkan ng Langston. Habang naglalakbay, nagtanong si Yuchen, bukod sa angkan ng Langston, mayroon pa bang ibang lugar na gusto mong puntahan? Hindi. Umiling si Alvin. Hindi alam ni Alvin kung kailan siya babalik pagkatapos umalis sa pagkakataong ito. Kung si Renjin ay pinuno lamang ng angkan ng Langston, magpapadala lamang sana siya ng mensahe kay Renjin Langston sa halip na bumisita. Gayunpaman, si Renjin ay tiyuhin ni Kelly noong nakaraang buhay nito. Bukod dito, naalala na ni Kelly ang kanyang nakaraang buhay. Kaya naman, naisip niya na nararapat lamang na magpaalam siya kay Renjin bago ito umalis. Kung tungkol naman kina Dylan, Pung, Wyatt, at sa iba pa, nagpadala lamang siya ng mensahe sa bawat isa sa kanila. Lahat ay tumugon maliban kay Dylan. Gayunpaman, dahil buo ang Soul Pearl ni Dylan, hindi nag-aalala si Alvin na may nangyari kay Dylan. Malamang na si Dylan ay nasa closed-door cultivation o pumasok sa realm battlefield. Nang dumating si Alvin sa angkan ng Langston, pakiramdam niya ay parang isang buhay na ang lumipas mula noong huli siyang narito. Noon, sumali siya sa angkan ng Langston dahil kailangan niya ang proteksyon ng angkan mula sa ilang Panginoon ng mga Diyos. Isipin na isa na siyang emperador ng mga Diyos na higit na nakahihigit sa mga Panginoon ng mga Diyos. Hindi lang iyon, isa rin siya sa pinakamalakas at abanteng emperador ng mga Diyos. Nang makita ni Alvin si Renjin, natuklasan niya na hindi gaanong nagbago si Renjin mula noong huli niyang nakita si Renjin. Hindi ito nakakagulat. Tutal, hindi naman ganoon katagal mula nang umalis si Alvin sa angkan ng Langston.
Matapos marinig na pupunta si Alvin sa larangan ng labanan sa kaharian, seryosong sinabi ni Renjin, mag-ingat ka sa lahat ng iyong gagawin. Huwag kang padalos-dalos. Nagpalitan ng ilang salita ang dalawa bago umalis si Alvin. Tiningnan ni Renjin ang likod ni Alvin nang may malungkot na ekspresyon habang sumasakay sa lumilipad na barko. Bulong niya sa sarili, matagal-tagal pa lang, pero isa na siyang Emperor of Gods. Mukhang ang sitwasyon ng pamangkin ko ang talagang nag-udyok sa kanya. Isang biyaya na mayroon siyang ganitong asawa. Kumusta na kaya ang matigas ang ulo kong kapatid? Sana ay ligtas at maayos ang kalagayan niya. Kasunod nito, isa pang Soul Pearl ang lumitaw sa tabi ng Soul Pearl na nasa kamay na ni Renjin. Ang Soul Pearls ay kay Alvin at Reggie ayon sa pagkakabanggit. Kahit mayroon na siyang isa, humingi pa rin si Renjin kay Alvin ng isa pang Soul Pearl bago umalis si Alvin. Kalaunan ay mauubusan din ng enerhiya ang mga Soul Pearl. Dahil hindi niya alam kung kailan babalik si Alvin, dali-dali siyang humingi ng isa pa. Bamantong hininga si Renjin. May isa pa akong taong dapat alalahanin. Noon pa man ay may gusto na si Renjin kay Alvin. Hindi lang dahil asawa ng pamangkin niya si Alvin. Bago pa man niya malaman na asawa pala siya ng pamangkin niya, nagkagusto na siya kay Alvin, isang taong may talento at may sariling motibasyon. Lalo lamang lumaki ang kanyang pagkagusto nang malaman niya ang koneksyon sa pagitan ng kanyang pamangkin at ni Alvin. Mula sa pagiging mag-asawa, itinuring na niya si Alvin bilang kanyang tunay na anak. Walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ni Renjin. Nasa Realm Battlefield na siya ngayon, ang lugar na minsan niyang binisita para palihim na makapasok sa Realm of Gods. Dati, noong nasa Realm Battlefield siya, pakiramdam niya ay palagi siyang naglalakad sa manipis na yelo. Ngayon, nakakaramdam siya ng kumpiyansa at takot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.